Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Sa nagbabadyang laban ng tatlong pinakamalalakas sa bantamweight division na sina Naoya Inoue aka The Monster, Nonito Donaire aka The Filipino Flash, at John Riel Casimero aka Cuadro Alas, Angas ng Pinas. Halos karamihan ng Pinoy boxing fans ay nagsasabi na mahina daw si John Riel Casimero pagdating sa kanyang bodega. Kaya hindi daw niya ito kakayanin ang lakas ng tinaguriang The Monster ng Japan na walang iba kundi si Naoya Inoue. Pagdating naman kay Nonito Donaire aka The Filipino Flash, ay hindi niya rin daw kakayanin ang super power combo punch na left hook ni Nonito Donaire. Hindi naman natin masisi ang batlang people kung bakit sinasabi nila na hindi kaya ni John Riel Casimero itong tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, dahil sadyang malakas talaga itong kamao ni Naoya Inoue, maliban dyan ay may taglay ding bilis, at matalinong diskarte pagdating sa ibabaw ng boxing ring itong si Naoya Inoue, na talagang halimaw ang galawan nito. Ngunit ganun pa man ay huwag maliitin ang kakayanan nitong pambato natin na si John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas, dahil si John Riel Casimero ay lamang na pagdating sa pakikipaglaban dahil madami na itong experience. Kung titingnan talaga nating maigi ang mga laban nitong si Naoya Inoue ay talagang hindi maitatanggi ang lakas nito, at tiyak na dadaan sa butas ng krem itong si John Riel Casimero kung sakaling magharap sila sa ibabaw ng boxing ring. Idagdag pa natin dito ang magaling na pag-promote sa kanya ng kanyang mga promoter kaya mabilis na kilala itong si Naoya Inoue sa mundo ng boxing. Ikumpara mo naman kay John Riel Casimero na halos sariling sikap lang ang ginagawang pag-promote sa sarili niyang paraan at diskarte. Isa na rito sa paraan ni John Riel Casimero at marketing strategy niya ay ang pag-aangas sa mga makakalaban nito, at dyan nagmula ang bansag sa kanya na angas ng Pinas. No, I'm strong, man. Inoue! You're Inoue! Come on, man! You're a monster! No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese turtle. No monster, man. Dahil sa marketing strategy na ito ay talagang napaka-epektibo dahil kuhang-kuha niya ang presensya ng mga boxing fans. Kung hahalukayin natin ang mga laban nitong si Naoya Inoue, ay ni isa sa lahat niyang laban ay hindi pa siya dumayo sa teritoryo ng kanyang makakalaban, halatang-halata talaga na pinuprotektahan siya ng kanyang mga promoter. Kung ating sisiyasatin ang nakalaban lang dito ni Naoya Inoue na malaking pangalan ay si Nonito Donaire aka The Filipino Flash na muntikang pa siyang matalo nito. Bagay na hindi inasahang mangyari dahil sa mga laban ni Naoya Inoue ay 2 hanggang 3 rounds lang ang itinatagal ng kanyang mga kalaban. Ngunit dito sa ating kababayan na si Nonito Donaire ay sobra-sobra siyang nahirapan dito, at muntikan pa siya mapatamba. Dahil pagkatapos ng laban niya kay Nonito Donaire ay sa hospital ang diretsyon niya. Dahil nagkaroon ng fracture ang kanyang mata na dulot ng super power punches ni Nonito Donaire. Samantala si Cuadro Alas ay likas na malakas at matapang, dahil siya mismo ang dumadayo sa teritoryo ng kanyang makakalaban, kung si Naoya Inoue ay inat na inat ang kanyang mga promoter na huwag padayuhin sa bansa ng kanyang makakalaban.
Ibahin mo si John Riel Casimero dahil siya ang tipo ng boksingero na walang takot dumayo sa teritoryo ng kanyang kalaban. Na kahit dahado siya ay tuloy pa din ang laban at nakakabilib lang dito kay Cuadro Alas na kaya niyang ipanalo ang kanyang mga laban na dayo. Ang tapang na ito ay nagdala sa kanya sa tuktok ng tagumpay. Dagdag pa sa taglay na kapangyarihan nitong si John Riel Casimero ay ang kakayanin niyang suluhin ng napakatibay niyang pangaang suntok ng kalaban, dahil mas lamang at makapal ang mukha nitong si John Riel Casimero pagdating sa tibay ng panga. Ikumpara mo kay Naoya Inoue na madali lang itong paduguin, in short mahina ang mga panga nito samalo sa mga malalakas na suntok. Kung ating babalikan ang mga naging laban niya noon, ay tila manhid ang mga panga nito sa mga solidong suntok ng kalaban. Kung titingnan natin ang mga suntok ni Naoya Inoue ay hindi siya sa panga nagpo-focus kundi sa bodega. Ang tanong, kakayanin kaya ng katawan at bodega ni John Riel Casimero ang pamatay na suntok sa bodega nitong si Naoya Inoue? Sa mga hindi pa nakakaalam, sa lahat kasi ng naging laban nitong si Naoya Inoue ay pinatumba niya sa pamamagitan ng super power body shot. Sa tingin nyo guys, kakayanin kaya suluhin ni John Riel Casimero ang super power body shot nitong si Naoya Inoue? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.